Magandang araw po sa ating lahat. Good morning. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kasali po yung mga nasa labas ng bansa, mga kaibigan po natin at sumusunod sa atin. Para po marami tayong nanonood, pakiclick lang po ang ating link, like and share. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung city address ng ating Mayor Basti Duterte na kung saan ngayon ay nabanggit niya na continued pa rin, tuloy pa rin ang kanyang suporta sa kay Colonel Hansel Marantan. I've not seen personally itong si Colonel Marantan, pero po ay galing ito sa Metro Manila at dito na-assign sa lungsod ng Davao. And of course, as a little background, kung ma-remember ninyo, massive yung changes ng mga kapulisan dito sa lungsod ng Davao. But sabi ni Mayor Baste, in spite of that, ay gusto niyang pagbigyan ng tsansa si Colonel Hansel Marantan sa kanyang performance. So God bless Colonel Hansel, and I know you are an officer and gentleman. And I'm very sure na kayang-kaya mo na patakbuhin ang lungsod ng Davao, especially sa peace and order. But itong lahat ay hindi po ito madali kung walang suporta ang sambayan ng Pilipino. So the policy statement of the Mayor Baste said na kailangan pagbigyan natin at suportahan natin ang si Colonel Hansel Marantan. Now, ang peace and order po ay napaka-critical para pumasok yung mga investors. Ang lungsod ng Davao, alos wala nang disqualified na sa participation as the most outstanding police unit, region, and the city. For the past years, parating nasa Hall of Fame na po tayo. Alam mo yung Hall of Fame, ibig sabihin nun ay consistent kang nananalo. To the extent na parang recognize ka na okay yung peace and order mo. Parang wala nang magko-question. Kaya to some extent ay disqualified na yung Davao sa ibang mga competition dahil sa dami ng award na tatanggap dito. And of course, dahil ito sa management ng mga Duterte. And because of that ay nagkaroon ng boom yung economic development ng lungsod ng Davao. Not only on crime against person or properties, but including po yung insurgency problem. Ang Davao ay naging insurgency-free because of the political will, because of comprehensive approach ng city government ng Davao. At ito po ay kasali tayo dyan because I've been a councilor for how many years. Talagang binibigyan ng priority yung peace and order. At kaya sabi nga ni Mayor Basti kahapon sa kanyang State of City Address, ang sabi niya, walang problema pagdating sa pera. Suportado ang membro ng Armed Forces of the Philippines, including Philippine National Police. So God bless Colonel Marantan at to the people of Davao, bigyan po natin ng suporta ang Philippine National Police, and whatever policy direction ng ating mayor ay ating pong sundin because ang tinitingnan po din ni Mayor Baste ay ang kabutihan ng lahat. Ngayon, ang problema actually, mga challenges sa law enforcement is paano ka makakakuha ng support galing sa community. Ordinary folks, yung mga ordinaryong tao na nasa paligid. Yun po yung pinaka-critical. And of course, the other one, yung support ng local government units. Kaya dito sa Davao, dahilan po ang ratio, ang dapat ratio ng pulis ay isang pulis every 450 persons. Yung standard, 450 katao dapat merong isang pulis nagbabantay, merong isang assign. 450 to 500 persons, dapat yun yung number na pulis na ma-assign sa isang lugar. Depende sa number ng population. Ang lungsod po ng Davao ay meron tayong population na 1.8 million.
1.8, napakadaming tao na yan. No? Davao City is the principal city in Mindanao. Isa sa mga central city sa buong Mindanao. At napakalaki in the sense na we were recognized as the biggest city in area. Tayo yung pinakamalaking syudad sa area. And because of this, with 1.8 million population, kinakailangan natin ng 3,600 policemen kung susundin yung 500. Hindi po kaya yon. Kulang po yung ating pulis. Dahil lang po yung ang population ng pulis natin sa buong bansa ay umabot ng 228,000 policemen. Ang dami niyan. You have Cebu, you have Manila, yung mga cities, municipalities. So, hindi lang dapat Davao. So, kulang po tayo ng policemen. Ang ginawa po ng Duterte administration ay nagkaroon ng Police Auxiliary Program. Yung Police Auxiliary Program, ito po yung mga, what we call this, ito yung mga sinisweldohan ng local government units, LGU, para makadagdag ng tao doon sa police station. Kaya, other than the organic police officer or personnel, merong mga city paid, binabayaran ng city para madagdagan yung number ng police. And other than that, ay gumawa din ng isang program during the time of President Rudy Duterte because ang dami pong nagkaroon tayo ng mga bombing. Alam mo, yung Pilipinas noon, bago pumasok si PRRD, napakagulo talaga. Not only in Davao, especially in Mindanao. Bombing doon, bombing dito. And it's good and we would like to congratulate sa mga army din, yung Marawi siege, yun yung pinaka-critical doon. You can just imagine, ang daming armas, yung mga Abu Sayyaf. So, in recognition of the past administration, including President Duterte, nahinto po ito, na-limit pati yung kidnapping. Because the effect here is, walang negosyanteng papasok. Kaya yung Davao ay booming, ang daming tumitira dito, ay dahilan sa peace and order at napakaganda ng pagpapatakbo ng local leadership. At yung systemic concern, naggumawa tayo ng sistema na yung kakulangan ng Armed Forces of the Philippines at saka Philippine National Police ay suportado ng tawag ito, ng local government units. In fact, in the course of yung pag-i-implement ng batas at pag nagka-problema yung police or army, ay binibigyan ng libre ng abogado ng local government units. Kasi hindi mo maiwasan minsan. May mga legal concern. At alam mo, pag nakasuhan yung ordinaryong police, karamihan dyan, suspendido din yung sweldo. So, high moral lahat yung armed forces at saka Philippine National Police na assign dito sa Davao. Kaya napakaganda ng peace and order. At ito ay ini-extend ni Mayor Baste kay Colonel Ansel Marantan na siya ay pagbibigyan na tulid at tulungan ang ating kababayan dito sa Luzon ng Davao. Hanggat sa muli, ito po ang inyong lingkod. This is Councilor Danny Dayanghirang. Till next time. Ang ganda ng Pilipinas po, mahalin po natin ito. God bless Philippines. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.